Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano. So, ang video ito ay mula na naman kay Melbs Castle. So, meron itong pamagat na China warship pinalayas ng barko ng PCG. Matagumpay na naitaboy sa Paho de Masinloc, Atras, China. So, yan yung panonoodin natin ngayon, men. So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction ng video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang bamagat ng video ito, Chinese warship pinalayas ng barko ng Philippine Coast Guard. Matagumpay na naitaboy sa Paho de Masinloc, Atras, China. So I think, good news to para sa atin kasi naitaboy alam naman natin yung China, di ba? So again, I'm Melbs Castle, Philippine Noises. Like, comment, share, subscribe. Start. Coast Guard itinaboy. Let's start zero. Philippine Coast Guard itinaboy yung Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Police. Mukhang may masamang bala kasi itong manggulo sa Filipino fisherman. May nag-report kasing mga isda na may umaaligid daw na Chinese. Agad naman nag-deploy at nagpatrolya ang PCG sa bisinidad nito. Papalapit pa lang niraradyohan na tayo. May ano ba, Ben? May mga radyo ba yung mga mangingisda natin dyan? Mas mabuting meron para halimbawa ganyan, if ever may makita yung mga mangingisda natin na mga checklist dyan sa dagat natin, is hindi na sila babiyahe papapunta sa Coast Guard para magsumbong. Dapat ira-radio lang nila, di ba? Para madaling maka-action yung Coast Guard natin. Or, correct me if I'm wrong na lang, men, if meron na ba or wala bang radio yung mga mangingisda natin, ano. So, tuloy. Dito pinalagan niyan. Sinabi sa China na huwag niyong galawin yung kababayan namin mangingisda. Sinabi rin dito ng PCG na lumayas kayo sa Paho de Masinloc dahil sa amin naman to. Hindi naman ng gulo ang mga Chinese. Kusang lumayo pero hindi sobrang layo. Pero ang mahalaga nakapangisda ang mga Pilipino ng maayos at walang takot na nararamdaman. Our pilots responded by saying na ang Paho de Masinloc falls within our exclusive economic zone, and this Grabe si Commodore, kahit talaga. Pumunta talaga siya, men. is a routine maritime patrol na isinasagawa natin para protektahan ang interes ng ating mga kababayan mga isang Pilipino. We directly challenge ang sinasabi ng China na they have sovereignty over the 12 nautical miles waters ng Paho de Masinloc. Pero matapos palayasin ng PCG ang Chinese at Maritime Militia, nagsumbong to. Ilang oras lang may nag-deploy na ng PLA Navy. Diba? Naglagay na naman sila ng PLA Navy. So, napapansin nyo guys, tinuloy-tuloy na ng China. So, paano ngayon yan? Kasi alam naman natin yung response ng government natin dyan is hindi tayo maglalagay ng white vessel dyan kasi we are not at war daw, something like that. So, tingnan nyo. Tinuloy-tuloy na ng China ang paglalagay ng PLA nila dyan. Di naman to nag-radio challenge. Nagyayabang lang sa PCG. Pero nung nakaraan na nag-resupply mission ng AFP at US Air Force, bakit walang nanggulo? Puro angas lang kasi ang China pag hindi armado ng missile ang katapat. Di naman dito nagpatinag at PCG at binantayin pa rin ang at mangingisdang kababayan. Well, we still don't know Dapat lang talaga bantayan nila, men. what's the main objective ng PLA Navy, whether it's an expeditious na pagdaan. But again, this is something na we have always been monitoring, the presence of PLA Navy. Hindi natin alam kung they're exercising right of innocent passage dahil dire-diretso naman yung pagdaan niya. 6 na oras nang nakakalipas, dumating na ang kapalitan ng air patrol ng PCG. Nandyan na ang BRP Teresa Magbano. 6 na oras? Tama ba yun? Ulit-ulit. Innocent passage dahil dire-diretso naman yung pagdaan niya. 6 na oras nang nakakalipas, dumating na ang kapalitan ng air patrol ng PCG. Nandyan na ang BRP Teresa Magbano. Nung panahon na yan, wala na as in mga Chinese kahit PLA Navy. Nasaan kaya sila? Maayos na nakapagbigay ng ayudang pamasko ang ating mga kababayan. Walang untoward incidents, walang water cannon at walang radio challenge.
Pero still, hindi pa rin tayo pwedeng mag-celebrate dyan kasi di natin alam. 'Di ba? Yung China pa naman is biglang aano yung mga topak nila bigla-bigla eh. This is where the Coast Guard vessels are deployed to ensure na maprotektahan natin ang mga kababayan natin mangingisda kung sakaling maharas sila ng China Coast Guard and even the PLA Navy. Tayo may naaresto ng iligal na mga Chinese sa ating teritoryo. Pero Buti ang nga. China simula noong ipinatupad ang kanilang no trespassing policy, wala namang naaarestong mga Pilipino. Sana lang talaga ay magpatuloy ang paglaban ng 'Di ba? Yun yung patunay men na puro lang talaga sila pagbabanta. Eh malas sila. Yung mga ano kasi nila, mga tawag dyan, ewan ko kung sino mga tao yun, mga mangingisda ba yun or mga fake fisherman ng China. Gumagawa kasi sila ng kalokohan. So, mahuhuli talaga sila. Yung mga mangingisda kasi natin, mahihirapan yung China na bigla nilang darakbi. Kasi syempre, isa pa, mga civilian yan. Tapos syempre, pinag-aagawan pa yung teritoryong yan. 'Di ba? May basis naman tayo na pasok nga yan sa teritoryo natin. So, mahihirapan sila na yung mga civilian natin yung tawag dyan, duckpin. Siguro, yun nga, yung mga pambubuli lang ng Coast Guard Navy natin, yun lang yung magagawa nila, no? Yun lang yung makaya-kaya nila. PCG para sa ating mga Filipino fishermen. Kahit minsan nahaharas pa rin naman tayo. Since they publicize itong bagong law nila nung sabi na June. will be implemented last June. May, it was released June daw implementation. Wala pa tayong Pilipino na napaulat na in-arrest nila because of trespassing. Ang tanong, ano yung gagawin natin if ever meron silang huhulihin na Pilipino na nag-trespass kuno sa teritoryo nila? Kasi baka i-dialogo lang natin tapos yung hinuli nila wala na. I-detain nila yun hanggat gusto nila. 'Di ba? So sana meron na tayong pang-counter dyan, ano? Kasi kawawa naman yung Pilipino mangingisda na bigla-bigla na lang mahuli ng China, 'di ba? 'Di ba? So sana meron na silang pang-counter dyan except sa dialogo na yan kasi alam naman natin na yung China makikipagmatigasan talaga yun. And there's the reason why the Filipino fishermen still go to Baho de Masinloc and its vicinity, no? Dahil for them, there's always confidence kapag may Coast Guard vessel, may B-4 aircraft and vessels na nakikita sila. Dapat sa susunod na sagupaan na mag-water cannon ng kalaban, mag-water cannon na din tayo. Kailan kaya makikipagbombahan ng PCG? Banggaan kasi nagawa na eh. Ano sa I think di nila gagawin yun. i-comment So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comments section. Ano? So, again, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Philippinoids. So, like, comment, share, subscribe. Ano? So, kita nyo naman yun, men. Malinaw pa sa klaro yun. My goodness, yung mga checkers na to, medyo ano talaga sila, namumuro na sila. Mantakin nyo yun, bigla na namang may naispatan dun na Philippine Navy, People's Liberation Army Navy. Diba? So, kapag ganyan, siguro, na pag-isip-isip ng China na, grabe, nung nilagyan natin ng, ng Navy dyan, yung some kind action ng Pilipinas is parang hindi pa rin sila magpapadala. Ngayon, inuunti-unti nila na, sige, mag-send na naman tayo ng PLA dyan. Mag-send na naman tayo. Ang nakakatakot niyan, baka, pagdating ng araw, puro na PLA Navy yung nandyan. Tapos sa atin, Coast Guard pa rin. Dahil lang sa ayaw natin talaga na some kind i-provoke yung China. Paano kung yung China na yung mamprovoke sa atin? Yun. Paano yun? Tapos yun nga, tayo, may nahuli na tayong mga Chinese na lumalabag sa batas. Di ba? Nahuli natin. Kinulong natin. Ngayon, sabi naman dito ni Sir na so far, yung China, nag-implement sila na manghuhuli sila noon pang June. Pero up until now, wala pa rin nahuli. So, syempre, matutuwa tayo doon kasi yun nga, hindi nila magawa-gawa yun sa Pilipinas. Ang tanong lang natin dito, what if
What if time will come, meron na talagang mahuli or meron na talagang huhulihin yung China na mangingisda or whatsoever. Ang tanong, ano yung gagawin ng gobyerno natin dyan? Ano yung actions na gagawin nila? Diba? Wala lang, curious lang din naman ako. Kasi, meron na tayong water cannon incidents, meron na tayong naputulan ng finger, meron na tayong binabangga, meron na tayong laser ata yun. Meron na tayong pinapakitaan tayo ng presensya ng Navy. 'Di ba? So, wala naman tayong ginagawa doon eh. 'Di ba? Puro lang tayo pakumbaba. So, ang tanong dito talaga, ano yung gagawin ng gobyerno natin if ever? 'Di ba? If ever lang naman. Nagtatanong lang naman min, 'di ba? Mas mabuti na yung meron tayong kasi baka time will come, my goodness, nahuli na naman. So ngayon, ano naman paano dito? Baka bigla na naman sumabog yung mga kababayan natin. So yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melv's Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is